Ang bilis. Ka-farmers, kung ikaw ay farmers, 2 to 3 years na nagtanim ka na hindi grafted at malalaki na. Anong pakiramdam mga farmers? Tulad ng naitanim na natin. Tulad dito, itatanim pa lang natin. Sipin nyo, ang liliit. Ang unang papasok sa isip nyo mga farmers, matagal bago mamunga. Tayo hindi mga farmers dahil ang daming namumungang produkto. Nagbuhat sa kape, nag-harvest na tayo. Lumilipas ang panahon mga farmers, nakatanim lang to. Kung mga 1,000 puno, may 1,000 puno kang lansones. Ganun din yung ating durian mga farmers. I just wanna love myself 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 fine the good parts Ano kayo masarap na ulam mga farmers? Balik na ulit tayo sa farm. Baga ng nakaraang araw, medyo nag-uulam pa mga farmers. Kaya ang gagawin natin, ito, maganda na yung panahon. Simula na ng ating paglilinis. Unahin muna natin yung paglilinis mga farmers dahil halos kakunti pa yung hinog na kape. Kaya ang gagawin ko, ihanda na natin yung mga ating baon para diretso na tayo sa farm. May mga ka-farmers tayo mga farmers na tag-ulan pa sila nagtanim. Tayo mga farmers katulad na yan, ngayon lang natin sisimulan. Kumbaga yung bilang ng ating araw mga farmers ngayon pa lang. Kumbaga sila pukpukan yung trabaho nila sa tag-ulan. Tayo mga farmers, sipin nyo ilang buwan tayong nabakante. Kumbaga naghahanap buhay tayo. Halos may nagsimula tayo ng tag-ulan, hindi na tayo nagpupunta ng farm pagkatapos December. Nitong December, kumbaga walang kalaban. Malaya tayong makapagtanim, hindi masisira yung ating mga pananim, mga farmers dahil ngayon pa lang natin siya itatanim. Kumbaga ang talagang gagawin natin mga farmers, lilinisan lang natin yung ating kapihan sa bawat araw na punta natin mga farmers, naglilinis tayo. Kasabay na yun, mag-harvest tayo. Pag walang hinog, sasabayan natin ang pagtatanim. Kumbaga pag wala pa rin yung nahihinog mga farmers, sa susunod na araw, didiligan natin yung ating tinanim para mabilis, para pagtungtong ng tag-ulan, yun pa lang yung kakayahan ng ating halaman na mabilis yung paglaki. Kumbaga hindi siya nasasalanta, hindi nagagalaw ng mga bagyo o anuman mga farmers. Ayan mga farmers, ganito yung ginagawa natin mga farmers. Pagkagising sa umaga, tinda muna tayo bago tayo pupunta. Kumbaga dating gawin mga farmers, tinda muna bago punta ng farm. Kaya ginagawa ko, habang hinihintay ko yung aking kasama, nagtitinda muna ako. Kumbaga namamalingki, kasama natin sa paghahanap buhay yung ating ka-farmers para mamalingki. Para pagpunta natin ng farm, nakagayak na lahat mga farmers. Kumbaga yun nandito, nakapagtinda na tayo, yung mga paninda na iayos na natin bago tayo pupunta. Kumbaga kinakailangan hindi masayang yung bawat oras. Kumbaga yung ginagawa natin, yung oras ang mahalaga mga farmers, hindi yung araw. Pagkatapos wala naman tayong gagawin, hindi tulad ng bawat oras may halaga mga farmers. Staring at my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Farmers, pinagbigyan na yung ating panahon, halos maganda na. Kumbaga ito yung dadali natin mga farmers, oh. Yung mga pananim natin. Tayo, ngayon pa lang tayo magtatanim. Kumbaga aayon tayo sa panahon mga farmers. Hindi natin kukontrahin. Pag ating kinontra, tinanim natin siya ng malakas ang ulan, may bagyo, hindi tulad nito. Buwan ng December, magpapalaki. Kumbaga halos ilang buwan yung tatakbuhin niya na hindi natitigatig. Kumbaga hindi binabagyo. Kaya mabilis ang paglaki ng ating durian mga farmers at papakita ko sa inyo kung gaano nakalalaki. Sipin mo mga farmers ha, pang 3 years ko pa lang to. Halos ang dami ko nang naitanim. Bukod pa yung ating kape, marami na rin tayong mga liberica. Yun yung ating pararamihin mga farmers. Oh. Ganda na ng panahon. Oh. Ilang araw din nag-uulan dito mga farmers. Kumbaga yung kalsada natin sadyang ang pangit. Hindi tulad ng ganitong panahon. Kumbaga kung gusto natin pumunta at magtanim, pwede. Yung tatanim natin mga farmers, halos 1 year din akong hindi nakapunta sa farm. Kumbaga ginagawa ko, farm na yung nagtatrabaho para sa atin mga farmers. Kumbaga pwede tayo magpaupa.
Tulad nito, ako ang magtatanim dahil harvest para makita ko yung klase ng kape na pwede nang i-harvest. Kumbaga, halos ilang buwan tayo mag-harvest mga farmers. Yung kasagsagan ng harvest natin, February mga farmers, tuloy-tuloy na yan hanggang April nag-harvest tayo ng mga kape. Kumbaga, yung klase ng kape natin ating hina-harvest, yung Robusta, Excelsa at yung Liberica. Sinisimulan na rin ang pagbubunga mga farmers. Lalaki na to mga farmers. Ang tanong ng iba mga farmers, hanggang kailan tayo magkakape? Kumbaga, napaisip sila kumbaga mga farmers, pag nagtanim tayo ng kape, halos ang tagal ng proseso bago maging pera. Tayo mga farmers, ginagawa lang natin siyang bilang simula. Kumbaga, nakukuha na natin siya ng bilang simula yung kita sa kape. Tulad nito mga farmers, pagtungtong ng kada 3 years may nahaharvest na tayong produkto gaya ng dalandan, suha, rambutan, dalanghita. Katulad nito mga farmers, pag ito'y nasimula ng pagbubunga, isipin nyo mga farmers, sa 1,000 puno mga farmers, pwede tayong humarvest ng 20 tons per week mga farmers, pag alos na pagbungahan na yung ating durian. Nasimula na ng pagbubunga yung mga durian natin mga farmers. Nakita natin yung kagandahan ng bunga ng ating durian na halos pwede pala. Tulad din yan ng mga kape mga farmers. Huwag tayong tututok sa isang klaseng kape. Kumbaga, isipin nyo ang karamihang kape na makikita natin kundi Robusta, Arabica. Dahil nasanay yung bawat farmers na yun lang ang nabubuhay sa kanilang farm. Hindi nila sinubok kung anong klase ang pwede pang mabuhay bukod sa kape. Tulad ng ating mga produkto mga farmers, kahit iyan ay nasa ilalim ng ating punong kahoy, punong durian, nagbubunga. Habang hinihintay nating magbunga yung ating durian, nakikinabang na tayo sa kape. Ayan. Farmers, sakto lang yung taas ng ating pananim. Kumbaga may 3 months na tong ating durian, pwede na natin itanim. Kumbaga, nauna yung malalaki natin. Kasunod dito, hindi lang minsan natin siya itatanim. Ayan o. Halos ang ganda mga farmers. Kaya natin itatanim to mga farmers habang walang hinog. Katulad niyan, napunta tayo, halos kakunti pa yung hinog. Pero ating nang pinalinisan yung ating farm. Nagsisimula pa lang maghinugan yung ating kape mga farmers, hindi pa lahatan. Sa pag-harvest ng kape mga farmers, hindi porket nagtanim kayo ng kape, isang beses lang kayo mag-harvest. Kaya sinasabayan natin ang pagtatanim ng durian. Ito mga farmers, yung una natin dinala sa farm, halos malalaki na yun mga farmers, pero hindi lang isang beses tayo magtatanim. Hanggang April nagtatanim tayo mga farmers. Bakit December mga farmers tayo nagtatanim? Ito yung mga farmers, itinanim natin siya, ipinunla mga farmers ng April, May, June, July, August, September, October, November, December. Halos 9 months na mga farmers. Isipin nyo kung itatanim nyo pa ng tag-ulan. Halos matatagalan siya. Di tulad nito mga farmers. Kapag itinanim natin mga farmers, sa mga magtatanim ng Liberica mga farmers o anumang klaseng kape, kinakailangan itanim na natin. Kung tayo may patubig mga farmers, kinakailangan itanim na natin para yung ugat ng ating kape. Walang kinalaman doon mga farmers yung abono. Kinakailangan mapag-ugat natin ng panibago yung ating kape. Kumbaga pagtungtong ng tag-ulan mga farmers, ang bilis nito. Tulad nito, ating lang dinidiligan pero makikita nyo mga farmers yung ganda ng ating kape. Ito yung uri ng Liberica mga farmers. Punta na tayo ng farm mga farmers. Kaya ang ginawa ko, yung una nating tanim mga farmers, halos malalaki na. Ngayon kasunod na yun, nakapagdala na tayo. Hindi lang natin maipakita pa yung mga video ng mga farmers dahil halos madamo pa yung ating area. Kumbaga may area pa tayo na pinapalinisan natin para itanim yung mga durian. Kumbaga yung mga una natin tanim, yun ang kaunanahan natin pinasyalan mga farmers. Sa pagpasyal ko mga farmers, halos nakita ko na halos ang lalaki na.
papakita ko sa inyo yung mga video at yung mga kape natin na nagsisipamunga, kumbaga yung patuloy nating pagtatanim, yung tuloy-tuloy. Pero ngayon, halos pagdating natin ng farm, inabot din tayo ng ulan. Hindi mawawala talaga mga farmers yung panahon na ganito, na pabago-bago na, halos abnormal na yung panahon natin mga farmers. Kaya ginagawa natin yung mga kape natin na imbis na bubunga nitong taon, dahil pabago-bago nga, yung iba hindi nagbubunga, pero yung mga tinanim nating na kaunanahan nating tanim na excelsa, nasimulan na siya ng pamulaklak. Kaya ngayon mga farmers, yun na yung ating i-harvest. Pagpunta natin by April mga farmers, magkakahinog na rin yung mga excelsa. Yan mga farmers, yung mga liberica natin, ito yung kalimitan na inilalagay ko sa aking kapihan pag tamad ng magbunga yung aking mga kape mga farmers, at halos wala na tayong paraan kung paano siya pabungahin. Ang ginagawa natin mga farmers, papalitan na ang timano natin mga farmers, dahil kung tumungtong siya ng 3 years, itong liberica natin maaari na siyang magbunga. Kumbaga sa 3 years magsisimula na rin yung pamumunga ng ating liberica. Kaya ang ginagawa ko mga farmers, imbis na abunuhan ko yung matandang kape, papalitan na natin mga farmers, dahil mahirap na siyang pabungahin. Hindi tulad ng basal mga farmers, makikita mo yung kagandahan ng basal na kape, mabunga. Hindi tulad ng matatanda na yan, ang binibigay na problema ng kape pag matanda na, abuno. At yung tiyempo sa panahon kung paano mo siya pabubungahin, hindi tulad ng basal yung ating kape, katulad nitong mga liberica nito. Nakapagtanim na tayo, ang bilis nating makapagtanim ng liberica mga farmers. Kumbaga kahit anong laki o liit ng iyong farm, wag mo lang titigilan yung pagtatanim. Tulad nito mga farmers, halos kung ang bilang nito ay 200 na seedling, sa bawat taon ay 200 tayo mga farmers, at yung another na tinanim natin na nakaraang taon, sisimulan na rin ng pagbubunga. Isa sa napansin ko sa mga farmers kung bakit bihirang-bihira lang ang nagtatanim ng kape. Tulad niya mga farmers, yung iba umpisa lang. Kasi sa Promero, talagang walang ma-harvest mga farmers, dahil sa loob lang ng 3 years, halos kakaunti pa yan. Dahil kung ang itinanim mo ay halos kakaunti lang mga farmers, at yun lang itinanim mo sa iyong farm, talagang kahit sinong farmers ng kape, walang kita. Hindi tulad nito mga farmers. Kung iba't ibang uri ng halaman ang itinatanim mo kasama ng iyong kape, maaaring kikita ka mga farmers. Isipin mo, mawala man si kape, meron kang durian katulad nito. Itinanim na agad natin siya. Kumbaga kung 3 years na tayo nagtatanim, halos another 3 years may bunga na to. Ito mga farmers, ito dadalhin natin yung mga ito. Halos marami pa yan. Halos yung ganito kalalaki, una natin siyang tinatanim. Ayan, ang ganda ng tubo ng ating durian. Ito hindi na natin graft. Kumbaga mga farmers, halos kukulangin tayo ng panahon, dahil pag atin na yung graft, papatak na siya talaga ng tag-araw pag ating dinugtungan. Hindi tulad nito mga farmers, obra na siyang itanim. Kumbaga ka farmers, tanim tayo ng tanim, hindi natin na malayan na yung durian natin kasama ng ating mga kape na halos ang lalaki. Na napasyal tayo mga farmers, doon ko lang nakita na yung kagandahan ng ating durian. Isang taon makalipas, yung una natin tinanim halos malalaki na. Sa susunod niya mga farmers, halos maglalakad tayo sa ilalim ng ating durianan kasama ng ating kape. Yan, kainaman na to mga farmers, yung pananim nito. Yan, kumbaga ka farmers, tanim lang tayo ng tanim. Hindi naman tayo maiinip, dahil pag nag-harvest tayo ng kape, kahit anong laki ng iyong farm mga farmers, isang araw ka rin na maghihintay na mahinugan yung iyong kape. Isipin mo mga farmers, pag hinarvest mo nitong araw nito at yung kapian mo ay halos maliit lang, sayang isang araw. Hindi tulad ng sasabayan natin siya ng pagtatanim tulad nito, bago lumamig ang ating kape o tubig na mainit mga farmers, na itanim na natin yung ating durian kasama ng ating mga kape. Hindi muna natin kailangan pag-usapan ng uri ng durian natin mga farmers.
Kasi ang pinakamahalaga sa lahat mga farmers, nakapagpabuhay tayo at nakapagpabunga. Yun muna mga farmers. Kaya ang ginagawa natin mga farmers, habang sikapi itinatanim natin, kasabay nito tinatanim na rin natin, kumbaga nakita naman natin sa ating farm na yung kagandahan ng pagbubunga niya. Isipin mo mga farmers, mas matagal pa yung nyug kasira sa durian. Kumbaga ating natuklasan kung gaano kabilis magbunga itong durian. Kaya ang unahin natin mga farmers, puro pagtatanim muna. Saka na muna natin tuklasin kung anong uri ng durian yung tumutubo sa atin mga farmers. Yun ang kagandahan mga farmers. Kapag itong ating durian napabunga natin ng maganda, karagdagang kita. Titingnan natin yung rabbit. Yan. Oh, bilis. Punta. Babad. Yung bad na lalabas. Gusto niyo ba magkatay ng rabbit? Ha? Wow! Ay, ito, pwede na natin katayin to. Kakain ka ba, Say? Lang oh! Alin dyan? Ito. White. Oh, kakain ka niyan. White. Kakain Yan ka. yung gusto ko eh. Eh, ikaw, Tawon, kakain ka niyan. Ito kasi red dyan o red na Anong mata. luto? Anong luto? Ito. Luto. Anong luluto nga? Ito nga. Ulo. Lechon, lechon. Lechon. Yan. Lechon. Lechon. Ito yung gusto mo, malaki, oo. Ayan, oh. Hindi yan malaki. Ayun na lang, si Makulit. Yun, lulutuin na natin yung panay labas sa kulungan. Ah, ito, sasama na natin lutuin to. Makulit din Ayan. to. Ito, tingnan mo yung mga bago. Oh. Wow. Kita na. Ang cute. Maliit pa yan kanina pa. Ay, malaki na yan. Pwede na yan. Oh. Lilipat na natin ang Ay, kulungan yan. dinidilaan ako. Ito na lang. Nasaan ba yung walis? Ay, ito pala yung walis ay alat na. Ito na lang. Wawalisin na natin. Makalat pala itong Yeah. Ito na lang ha. labas na natin yung mga kalat.